Partido Camarines Sur aramon niyato an presenteng kamugtakan man dyan sa saindanin na Banwaan. Diyos maray na udto sa imo Mayor, mabalos po sa pagpaunra na ika po maging bisita mi ngunya na pagkaudto digdi po sa samuyang programa. Pasensya ka na tabi Bombo Margata habang naghahalat ako nagday pa kaya kami kakanpon pa kasubanggi. Although nga ni day manggayo kami hadid kang sitwasyon mo pero itong mga perennial areas mi for flooding yung mangyayari as expected. Nakula pong bagay ngunyan ta for the information of everybody, especially sa Bombo Radio. Ini pong mga coastal towns may newly installed kami dyan ng remote PA system. Ito pigpadara ko po sa imong video. It is remotely controlled duman sa satuyang control station. So naaabisuan taning amayan mga tao. So may man po kami pig-evacuate. Dahil man kami nag-expect na maapektuhan ka mga surges itong satuyang mga tao na harani sa critical area. Ang apektado lang po itong satuyang transport, in particular po dyan sa junction kang Barangay Minuro, Kinalansan, Pasiring po sa Dulo and Sabang. Pero aside from that, okay man po kami ang itong dati pinaproblema, iyang pagkaugagirari ng soil erosion dyan sa existing Rangas River. Ano po, so iyo po mag-aampiga para ulit-ulit ko pong issue na pag day miyan naayos, actually ugan na hong letter kayan sa DNR na kaipuhan magkaigwa ng rechanneling or maghali kita ng mga duman sa upstream kang isarog tanganing mapadalagan ng tultul ang waterways pasiring sa Rangas to. Otherwise, talagang mabulusok yan doon sa bababa at maapektuhan po ang mga agricultural properties and residential properties. So yun man lang po ang sitwasyon dito sa Samuya. Naka 24 hours na pong naka-active ang satuyang MDRRMO, sharing po sa inyong lingkod. Kailangan pong mag-monitor kang sitwasyon gan sa Tumbanwaan. Mayor, ito pong pig-send mo po sa kuyang videos na garo ano po to, tinampo, garo pathway, spillway, or ano po to, passable po ba to as of now or dai po pwedeng maagihan? Light vehicles po, duman sa binanggit ko sa bago, yun man lang po yan ang binabaha sa Muya. Ang Minuro, Junction kang Kinalansan to Dulo. Ano po, iyan po kaya ma'am na lugar na yan, iyan ang access road hali sa Burabod, Lagunoy. Kaya ang mas nakakagrabe po talagang epekto sa Muya, itong sudden erosion, itong pagdalagan kang tubig hali sa Lagunoy River, which is in Lagunoy River, iman po yan ang dinadalaganan o binubulusukan kang mountain area kang Lagunoy. Kaskas ng ang dalagan dyan sa Lagunoy River, kaya supposedly, ang apunan manggang Lagunoy River, pasiring duman sa Lagunoy River going to Sabang area, and pasiring man po digdi sa Sabang Kawayan, Dulo. So dahil po, subulyum kang tubig dyan, halangkaw ng Maray, so naagi po sa Muya sa Tinampo. It is already more than 4 to 5 decades na po yan. Kaya nga kung i-rekolta po, kasi ang Bombo Radio po, witness ka ni, on my first assumption of duty as mayor kang 2022, iyan ang pinakainot po na binisita kang central office kang DPWH and National Irrigation Administration, in which they recommend to create a pangit na kayang dawagon mo yun ang term na flood control eh. Ano po, nagkaigwa na ng digta, but it is very necessary to really create an intervention infrastructurally. Ano po, dahil na gamiton ang term na flood control, slope protection and waterways clearances o kung ano pa man apod din na kayan, i-strengthen ang canal system kayang lugar na yan, tanganing madali ang dislodge kang mga tubig or magiyata si waterways pasiring naman sa Sabang Kawayan. So yan po ang pinaka-importante na nagibo. Pag nagibo po yan, dahil nakita ng kayang problema sa flooding and also magagamit na pa po si tubig para duman sa water impounding system na magagamit din sa agriculture. So yan po ang situation.
Ito man pong sarong binadara kong video, that is connected river kang Rangas ni Naapod. Dire-diretso po yan, hali yan sa barangay San Rafael, Tigaon, Katagbakan, which is in the downslope of Mount Isarog sa taas. So ang nangyayari po diyan, yan kang mga lugar na yan, ipo yan ang kadalasa na inaagihan kang river hali po sa taas kang Mount Isarog. So pag man po napakarhay, itong inaagihan na yan, eventually nag-aaragi na siya duman sa mga dating daiman inaagihan na mga areas. Arog po sa barangay Katagbakan, malusot po yan sa residential, malusot po yan duman sa agricultural, yun po ang nagda-damage sa tuya. Whether may signal ning typhoon or not, basta dakul ang bulos kang kuran or katong shear line, iyan po ang nagiging epekto sa Samuya dito sa Banwaan kang San Jose. Iyo po, Mayor. Mayor, garo, interesado ako duman sa itong alarm system nindo. Pira po ang igwa kayan dyan sa indo po nin barangay. And ito po, garo, nagtataon nin signal itong alarm system Iyo po. na ito. And ano po, pag nagtanong Iyo po to Mayor, ano po, so, kumbaga, primerong dapat nagibuhon kan si mga barangay na nabugtakan nindo ka ito. Ngayon na po, po niya na pinagapasunod na executive order na magkakaigwa kami ng mandatory quarterly mastering. Mastering kang gabos na mga barangay. Ibuhon mi po yan regularly. So meaning to say, pag nagbuga kami ng arog kaning signal, ang particular zona, tayan po, nakaprogram na yan sa computer. Halimbawa, ang gusto ko lang na paabuton ang sa kuyang alarm system, arog lang kaning barangay, pwede ko yung i-reconfigure. But regularly, pagkakaaga, during regular times na mayo man ng kalamidad, may mga information kitang pagdidisseminate din every morning, may prayer din in the morning, may angelus pagkaugto, may 3 o'clock prayer. Pero pag araw kaling may typhoon, automatic ma-alarm signal siya to cause the attention and to alert all the residents, especially the barangay officials. Gabos po yan naka-network duman sa central station ta. So in order for them to give us a signal na nare-receive nila, mabugas yun na sa VHF radio, which is natesting ta po yung nakaaging typhoon. So pag nakadaw sila signal, ma-confirm sila from the central station, sir, nadawit na po ang signal nindo. So waiting for further instruction. So ang ginigibot po mo niyan, nagkauga kita ng mastering stations para madali ang extraction point kan mga tao, lalong-lalo na sa low-lying areas, aram ta na din. Tapos ongoing po yung ganyan, ma'am. So habang tinatrabaho ta yan, sige-sige ang install mekan. So ang pinakasagad po kang program na yan is gabos din na campuses kang San Jose Partido. We have 28 campuses, 22 campuses na elementary school, and 6 campuses for high school. Gabos ta po yan lalaga ng tanganing magkaugagkap meaning talagang itong communication. Iwasan ta po ang communication gap. Kaskas po mara and dissemination. So ngunyan, naugma ko talaga testing may magayon na mara ang response. So yan po ang saro sa mga measures ta po para maiwasan po ang distroso sa mga properties and especially ang buhay ng tao. Iyo po, Mayor. Maurag ka po talaga, Mayor. So, madali so, pag disseminate kang impormasyon na kung kaipuan na mag-evacuar, ma-evacuar. Kumusta si ito pong mga residentes? Disiplinado ba? Siyempre, expected ko yan ang inot, garin na seryoso, pero ang paulit-ulit na practice, because pinapractice mo yan, tanganing-aning matuod sinda, during peaceful time, pagkaaga 6 a.m. may mapatanog na prayer. Pag abot kang ugto, mag-uganing angelus. Pag alas 3 may 3 o'clock habit. Alas 6 giraray may angelus. Tapos sinisitan mi siya ng mga values-oriented communication. Then tapos duman mi na din pagpapahiling itong mastering. Ang mastering po kay importante yan kung ang very particular po kaning mastering na ni mga nagtatrabaho sa crowd and crisis management. So mas tinututukan ko po yan how to properly manage crowd
during crisis situation. So, importante. So, ngunyan din, may intercept ko na dyan through that system. Uga kami ngunyan na pig-launch na SG San Jose Partido iServe ID, naka-QR po gabos na mga residente ta. Kaya pag na-evacuate ka, makukuha ko tulos ang numero kang tao na ma-evacuate and maaraman ko din kung pirang kilong karne, pirang kilong bagas ang ipiprepare ko sa sain ng kakanon, systematically, scientific. So, mas mapapagian po ngunyan ang trabaho kang MSWD, ma-utilize me properly ang samuya mga resources. Ano po, pati sa mga ma-donate, aram ni natulos kung pirang i-donate nila samuya, tanganing eksakto po ang pagpakakanta sa mga tao. Alright. Mayor, mabalos po sa giraray sa pagtuo nin oras hindi po sa samuyang programa sa pagpaabot kang kamugtakan nindo dyan sa indo po nin Banwaan. Mabalos po siguro itaw ko giraray sa imo ang linya kung may mensahe ka po sa gabos pong naghihinanyog kasi nagdadalan kan sa tuyang programa. Diyos mabalos po, iliwat sa sakuyang pagirumdum, instead na maghadit kita, na daimen makakatabang, magpangadji, maghaganing tabang sa mahal na Diyos, na iparayo kita sa katibadan. Ano po, ipangadji ta po sa tuyang mga volunteers, ang sa tuyang mga nagtatabang sa munisipyo, tanganing mailigtas kamo, maging cooperative po kita sa gabos. And nagpasalamat po kami in behalf of our local government unit, aram tanang baga, kumayo man po ang mga taga-media, kumayo po kamo, ada imi maididiseminar ning tultul ang sa tuyang mga programa asin mga ginigibong measures sa mga tao. Kaya liwat, kapasalamat po kami and keep safe and gabos po ini sa ikakaraykan sa tuyang mga tao. Salamat po. Diyos mga balas po sa inyo, gabos. Mabalos po, Mayor, mabuhay po kamo. Buhay po. Yan si Mayor Gerolda B. Peña, ang alkalde po kan Banwanin San Jose Partido, Camarines Sur. Maurag talaga ni si Mayor Gerolda, no? Dahil lamang nagpapabaya sa iyanin mga constituents kapag kaiguning kalamidad. Aktibo yan. Siya mismo pati ang nagduduman sa mga barabarangay. Nagluluto pa yan, ha? Nagluluto pa yan in pagkakan kung may mga evacuees. Yaon premiyan si Mayor Gerolda. Grabe, ang pagpadangat kayan sa Banwaan po nin San Jose Partido. Kaya pagkasuriswerte po kan mga taga-partido ta, dahil ka mo pinapabayaan kan sa indong alkalde. 50 minutos makalisang alas 11 nin pagkaudto, liwat po kitang mabultada makalisang nagkapirapang mga pagirumdo. Paano maiiwasan ang pertussis? Ang pinakamabisa na paagitanganing maibitaran ang pertussis o roofing cap sa mga amboy, aki, teenager, bados, asin mga gurang ang dapat na mapabakunahan. Sining man din na ron ang mga amboy asin iba pa mga tawong nasa halangkaw na peligro para man sa mga komplikasyon kan pertussis na harayo sa mga tawong posibleng maulakitan. Ando ang bakuna sa Estados Unidos ang nagtatabang tanganing maibitaran ang pertussis. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Trivia. Aram pa nindo mga kabombo ang Tiwanan pikukonsiderar como most dangerous city in the world kung saan nagpako sa 138 homicides kada 100,000 katawo ang nagbubungkaras. Haros 7 individual man ang binabawi ring buhay kada aldaw sa nasambit ng syudad. Ang Tiwanan ang bisado sa kapagtiosan, panlulugos, homicides, scene, kidnapping. Para sa number 1 and most trusted 51 minutos makalisang alas 11, liwat kitang boltada digdisa sa tuyang programang Bombo Hanay sa Udto. Sa mga nagpaparangudto na sa mga oras na inimantang nakatune in na, ay masiram ngunyan Sabado ngunyan, masiram ngunyan magsabaw-sabaw, maghigop nin mainit na sabaw. Makahugakon pati maglawag sa trabaho, ta grabe an uran. Kundi syempre, type 1 tang maglawag. Pero masiram ngunyan mag-uruulmong. Mag-uruol mong sana, magturog-turog. Bastang mayong nagtuturo sa atop, turog-turogin nindo. Pero pag nagtuturo, inutan nindo ang atop. Kabarasang sa nindo dyanin mga gamit sa harong. So, sa mga nagpaparungod to, anong panira nindo dyan? Sana igwa ka mong masiram na hinihigop na sa bao. Dawa, anong panira? Iyon na yan, pwede na yan. Dahil nagparareklamo lalo kung tios kita, kung pobre kita, kung anong nakahain na, yun ang kainin na.
Dawa mga ito bagang alang sana no. Alang may masiram kang maluto tapos may kape. Ay, may tinutong na kape. Ay puwerte kaya ng karakanan tapos makamot ka sa napagkakan mo. May dutdutan kang sukang may sili. Ay, siram-siram na kaya na maraya. Alright, diretso na kita sa iba pang detalles kan sa tuyang mga bareta. Pasadaan tayo ning bareta niya to sa lado nasyonal. Pinatututukan ni Senator Joel Villanueva sa gobyerno ang pagpakusog sa mga micro, small, and medium enterprises or MSMEs ang aning masimbagan ang problema sa unemployment and underemployment sa nasyon. Katakod ini, kan pinakahuring datos na gikan po sa Philippine Statistics Authority or PSA na kung saan nagbaba sa 4.4% ang unemployment rate kan Nobyembre o katumbas kang 2.25 million